Napapag-usapan ngayon ng pagpapatupad ng price freeze sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa gitna ng krisis sa langis. Ayon sa palasyo, pinag-aaralan ito ng Malacanang. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa pagdinig ng Senado kaugnay sa krisis sa langis, tinanong ni Senador Bam Aquino ang mga opisyal ng gobyerno tungkol sa Executive Order 110 na nagdedeklara ng State of National Energy Emergency. Bakit daw sa energy lang at hindi State of National Emergency para mas malawak ang saklaw? Aniya, sa executive order, hindi nabanggit ang tungkol sa paglalagay ng price freeze sa pangunahing bilihin para makontrol ang pagsipa ng presyo. I don't think it addresses the concern when it comes to basic goods, basic necessities and basic commodities and essential goods. I want to clarify, meron ba tayo ngayong price ceiling sa essential goods and basic commodities? Meron ba? No price freeze as of now, Mr. So, Chair. Sagot naman dito ng Malacanang, kabilang ang price freeze sa mga pinag-aaralan nila. Hindi po nating sinabing hindi magpa-price freeze. Ang sabi po natin, aaralin po ito. At ito po ay babalansihin at kung ano ang nararapat para po hindi lang isang sektor ang maaapektuhan. Balanse para sa oil industries, balanse para sa taumbayan. Iniinda na ng mga mamimili ang tumataas na presyo ng bilihin. Si Carmina, nagsabing nagpapadala man ng anak na OFW, halos hindi pa rin daw sumasapat sa hina ng kita ng mister na isang jeepney driver. Buti na lang po sa awa po ng Diyos, ang itong anak po na sa Taiwan, nagpapadala po siya kahit papano. Kung wala naman po ito po, naghihirap po kami. Payag pa ng grupo ng mga supermarket, nag-abiso na ang isang manufacturer na sa Abril, magtataas na raw ang presyo ng mga ilang produkto gaya ng instant noodles, pasta at delata. Ang problema yung mga nasa probinsya nga kasi nga yung delivery cost. Shipping, tumaas by 30 to 45%. Yung iba, kapag shipping hanggang port or pier, dadalhin pa dun sa tindahan. So another tracking na naman ang babayaran. Nagsabi na rin ang Department of Agriculture na kung magtutuloy pa ang krisis, maaaring umabot sa halos 600 pesos ang kilo ng baboy at 300 pesos naman ang kilo ng manok. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Sinabi naman ng Department of Trade and Industry na stable pa ang supply at presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa ilalim ng RA 7581 o Price Act, may kapangyarihan ng Pangulo na magpatupad ng price ceiling sa mga pangunahing bilihin depende sa sitwasyon. Pero kahit na may deklarasyon ng State of National Energy Emergency, sinabi ng DTI na walang umiiral na automatic nationwide price freeze. Dagdag ng DTI, 21 major manufacturer ng essential goods ang nangakong hindi magtataas ng presyo sa loob ng 1 hanggang 2 buwan.